Bago tayo magsimula, gusto ko nga palang magpasalamat sa mga subscribers natin, sa mga nakakapanood sa atin dahil road to 6,000 subscribers na tayo. Hindi man tayo maging number 1, pero sana marami tayong matulungan na hindi mauto sa pagbili ng mga printing materials. At kagaya nga ng sinasabi ko, no, sobrang na-appreciate ko yung mga nagko-comment sa akin, yung mga nagbi-message sa akin na agaya netong mababasa nyo dito. Sabi dito nung nag-message sa akin, salamat daw sa mga tutorials ko, and then honestly, akala daw niya dati basher daw talaga ako nung kabila. And then ang ginawa daw niya, lagi daw siyang nanood dito, no? And then nalaman niya, na-realize niya na tama lahat ng mga sinasabi ko na kups daw yung kabila. Muntik na daw siyang mauto. At simulan na natin yung ating content ngayon. Sa mga meron na mga printing shop dyan, sa merong mga pwesto, or kahit nasa bahay ka lang, ituturo ko sa inyo etong additional na pwede nyo maging income. Last video nga natin, itinuro ko sa inyo kung paano kumuha ng NBI clearance online at paano magbayad online. Ngayon naman tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng police clearance online. And then ang payment din neto, pwede nyo singilin si customer ng 100 pesos kaagad. So eto, ang una natin gagawin, syempre kailangan natin ng computer or cellphone at internet. So ilalagay lang natin dito sa Google, police clearance, dahil ang police clearance ngayon, no, via online na din siya. So sobrang tagal ko nang hindi nakakakuha nitong police clearance. Ang pinakahuli kong kuha nito, yung talagang manual pa, parang mga 2018 pa ata yun, no, yung parang pre-pandemic pa. Sa Mandaluyong pa ako nakakuha nun. And then makikita nyo na tong nasa unahan na police clearance website. At kailangan nyo ditong mag-register. Ito na yung servisyo ninyo para kay customer na nagkakahalaga nga ng 100 pesos. So click nyo lang yung register at kunin nyo yung mga detalye ni customer. So once na mapanood nyo to, i-print nyo yung mga kailangan na details, pangalan, email, etc, edad, para meron ng pipil upan si customer, meron na kayong pagbabasihan, hindi na kayo tanong ng tanong sa kanya. So dito, once na maklik natin yung register, click nyo lang tong begin. Meron tayo ditong parang pattern, punta lang daw natin sa end daw ng carpot. Eto, parang dito, no? So incorrect. Dito siguro. Ulit. Dito. Medyo kakaiba yung captcha nila, no? So ayun, success. Once na matapos nyo yun, click nyo lang tong agreement na to, policy, at inuulit ko, no, kailangan tama yung mga details na i-input nyo dito. Kasi once na mali yung na-input nyo na details dito, uulit na naman kayo at panibagong payment na naman yon. Wala ditong alteration. Talagang pag mali, ulit, bayad ka talaga. So sa pagkakaalam ko, no, 150 pesos yung police clearance, and then may 30 pesos na service charge. Bali ang total na babayaran sa ni customer, possible 280, mga ganyan. So check nyo lang to, next nyo lang, and then eto, i-next nyo lang din to. So wala naman masyadong importanteng bagay dito sa mga binabasa-basa dito. Ang nakalagay lang dito, no, once na nagkamali kayo dun sa details, ulit-ulit another bayad. And then dito, no, in the event that you cancel your transaction or fail to visit the issuing police station, magbabayad ka ulit neto, no. So base sa mga nabasa ko dito, 15 days. Meron kayong 15 days na running period para makuha nyo yung inyong mga police clearance. So dito nga, no, sa clearance printout, all hit records of the applicant as found in the PNP crime database will be reflected in the clearance printout. So syempre, kung meron kang mga hit, nakasulat yun doon. So next na natin to, basta make sure naka-check tong mga box na to. And then next, eto nga, no, i-check nyo lang tong validity. 6 months lang yung validity netong police clearance. So i-inform nyo na lang din yung customer ninyo. And then sa renewal, ibigay nyo yung account number ni customer, etong login niya dito, kung gusto niya na siya na yung mag-register next time, or sa'yo pa ulit register ulit. So syempre isang beses lang naman kumukuha na itong police clearance na to, no, kapag nag-apply ka ng trabaho. So check nyo lang din tong tatlo, at eto yung mga valid ID na ipe-present mo doon. So kapag wala ka ng mga valid ID na to, pwede kang kumuha ng barangay residency certification, no, sa inyong mga barangay dyan. So pagka na-check nyo na tong
itong mga box na to, click nyo lang yung agree. And then simulan na natin yung pag-register dito. So input lang natin dito yung email and then gawa natin ng password. Dito nga pala sa password, no, base sa mga na-experience ko dito, wag nyo nang lagyan ng special character. Medyo may bug or hindi pa ganun kaganda yung website neto ni PNP. Kapag ka nilagyan nyo siya dito ng special character, hindi siya nagtutuloy, hindi siya nagpo-proceed. So may mga customer na akong nagawa ng ganito, ng police clearance, ganun yung na-experience ko pag nilalagyan ko ng special character. Kasi nakalagay dito, password must contain special characters. Ito yung mga example. Pero kapag ka nilagyan mo ng ganyan, may scenario na hindi nagpo-proceed. So itatype ko lang muna dito yung mga details. May makikita kayo dito, qualifier. Ito yung kung meron junior or D3, D5, D4 yung inyong mga customer, dito nyo isa-select. Pero kung wala naman, i-leave nyo lang yon, skip nyo lang yon. Mag-proceed na kayo sa gender. And then sa birthday, i-select nyo lang dito yung tamang at eksaktong birthday nung inyong mga customer. Kasi once na mamali kayo dito na kahit isang detalye lang, masasayang yung inyong police clearance, another payment na naman yun. Walang edit dito no? Talagang isang input lang. Ewan ko ba dito kay police clearance, no? Kasi ewan ko sa mga company, may NBI ka na, papakuhain ka ba ng mga police clearance no? Grabe naman talaga. So sa tingin ko naman, tama na lahat ng nai-input ko dito. So hindi nyo naman makikita yung mga details dito dahil syempre sensitive yung mga details dito, i-blurred na lang natin yan. Click nyo na yung register once natapos na. So nakalagay dito, no, do you want to save it? Please check all the information before you proceed. Editing is not allowed after saving. So syempre, double check na lang natin para sure na sure. And then kung sure na sure ka na ulit, click nyo na yung register and then click nyo yung save. At itry na natin i-login dito yung ating ni-register. Yung details nga pala ng pinag-registeran nyo, no, ibibigay nyo yon kay client. Kasi baka next time gusto nila sila na yung mag-register dito, no. Pero sa pagkakaalam ko, isang beses lang naman kumukuha nito once na matanggap ka na sa trabaho. And then click na natin yung sign in. So dito makikita nyo nga yung mga details ninyo. So hindi na kayo makakapag-edit dito sa pagkakaalam ko. At iselect nyo na lang dito yung civil status, yung birthday, pwede nyo pang mabago. Ito, yung birth cert registration, pwede nyo na yung i-leave. Lahat lang ng mga may asterisk, ayun dapat yung merong fill up. So yung mga walang asterisk, pwede nyo nang i-skip yon. Select nyo lang dito, Filipino, and then birthplace. So ito yung mga kailangan yung makuha kay customer, yung mga detalye na to. So pass forward lang natin to. Ilalagyan ko lang ng mga details to. Dito sa page na to, medyo mag-estimate na lang kayo. Kagaya na itong height, weight. Dito sa complexion, ilagay nyo lang pair. And then do sa blood type, religion, ayan, alam nyo naman na siguro yan. And then educational attainment. And then occupation, ilagay nyo lang sa occupation, others. So dito sa family background, no, wala namang nakalagay na asterisk dito, kaya pwede nyo nang wag fill upan to. Make sure lang yung merong mga fill out, ayun yung lagyan nyo. So kunin nyo na yung mga details dito para mapa-fill upan nyo na kay customer sa isang bond paper para hindi na kayo tanong ng tanong. And then once na goods na para sa inyo yung mga naka-input dito na detalye, i-click nyo na yung save profile. Pero para sa akin, i-double check ko muna to para sure na sure ako. So eto nga pala, may nakalagay dito, kung first time job seeker ka, i-check nyo to, and then meron kayong kailangan na clearance na makukuha ninyo sa inyong mga barangay, parang ilalagay nyo rin dito. So i-try natin tong i-check. Eto, no, may ilalabas dito na are you sure you are first time job seeker? Parang mayroon kayong kailangan na i-upload dito, no. So hindi na natin to i-explore, kayo na lang yung mag-explore nyan. And then feeling ko naman tama na tong pinilapan ko dito. So ito yung nakuha ko mga details kay customer. Save profile na natin. So kailangan maglagay ng mobile number. So walang nakalagay na mobile number na may asterisk doon, pero nire-required pa rin tayo. So nilagyan ko na ng details yun para mag-proceed.
So once na ma-save profile na natin, eto na yung pinakalalabas sa kanya. So i-click natin dito yung clearance application, and then dito nga pala se-select kayo ng appointment date. So unang-una yung purpose, ilagay nyo lang dito general, and then etong dalawang to, eto yung sa SOSYA, eto yung parang police clearance para sa mga security guard, and then etong LTO PF, eto naman yung kung magkukuha ka ng baril. So general lang natin to, and then select na tayo ng police station at magse-select na tayo ng date. So marami naman ditong mga date na kung saan pwede kayong magpunta. Syempre weekdays lang, merong AM slots and then PM slots. So yung AM slots ay 8 AM to 12 PM, and then yung PM slots naman 1 PM to 5 PM. So umaga tayo magkukuha dito dahil umaga yung gusto ni customer. Click next nyo lang kapag nakapag-select na kayo. And then dito makikita nyo na, nandito na tayo sa select payment option. Land bank lang yung nakalagay dito, no? I-check nyo lang tong land bank, and then may nakalagay na note dito, additional fee to use e-payment services. Ibig sabihin nito, kung sa land bank kayo mismo magbabayad, 150 pesos lang. Pero syempre, merong convenience fee kung gagamit kayo ng GCash, Paymaya, etc. etc. So syempre wala naman tayong choice para sa convenience fee. Para sa pagiging convenient, gagamit tayo ng GCash. So eto, na-click na natin tong land bank, police clearance 150. Click nyo lang ulit yung next. And then lalabas na dito yung inyong appointment. Napakadali lang naman gawin nito no? Siguro wala pang 10 minutes tapos na natin to no? So click na natin tong save appointment. So dito na may mga reminders, clearance application with appearance. Eto na may sa renewal, eto yung sa clearance certification. Eto na lang yung ipapakita natin yung merong appearance. So proceed lang kayo sa pinakababa, eto no, appearance, at eto yung kinuha kong location nung request ni customer. Nakalagay dito status pending, at i-click na natin tong click here to pay. Antayin lang natin na mag-proceed. Dito tayo mapupunta, eto yung mga details, and then payment mode, dito kayo se-select. So gaya nga ng sinabi ko, no, sa GCash tayo magbabayad, kaya i-click nyo yung GCash. So i-type nyo lang tong CAPTCHA, and then select nyo lang tong certified that I am at least 18 years old. Click nyo lang tong continue. At eto na nga, no, lumabas na, nag-proceed na dito. Click nyo lang siguro tong okay dito, no, nakalagay naman dito, an additional transaction fee will be charged when using cash as payment method. So parang GCash ata to, no, nagkulang lang ng G. So click lang natin yung okay para mag-proceed dun sa payment. So dito merong mga over the counter, ayan. So sa mga over the counter, eto yung magpipill up ka ng form, tapos dun ka magbabayad, no. Syempre para sa conveniency, GCash yung gagamitin natin. Click lang natin yung proceed once na ma-check natin yung GCash. So kagaya nga na sinabi ko, 180 yung babayaran ni customer plus 100 na payment para dito sa ginagawa natin. Kung merong GCash si customer, sa kanya mo na ipakaltas etong 180, pero kung wala, sa'yo mo na ikaltas, singil mo na lang siya ng total of 280 pesos. So syempre ito nga, ilagay nyo na yung number dito, and then click next. So merong magte-text sa inyo or kay customer na code, i-input nyo dito, and then after nun, ilalagay nyo naman yung PIN ng inyong GCash para ma-deduct yung 180. So kagaya nga nito, no, GCash number ko mismo yung nilagay ko dahil 280 yung babayaran sa ni customer. Click next, and then lagay nyo na dito yung inyong PIN. So lalabas na dito yung balance ninyo, madededuct yung 180. Click nyo lang yung proceed. So kung tutuusin, no, napakabilis lang na itong gawin, 10 minutes, medyo humaba lang yung kwentuhan natin dito. Dahil meron tayong mga nai-encounter na error, at saka syempre medyo nagbablog tayo dito. At eto na yung ating payment result. Eto, screenshot nyo to para proof of payment ni customer. So mamaya pwede nyo yung i-print, at try na natin bumalik dun sa police clearance website. So dito makikita natin sa transaction, click natin yan, nakalagay na dito paid. So pwede na tayong magpunta kung kailan yung appointment date natin dun sa police station, kung saan yung pinili nyo dun. So may nakalagay dito print transaction details. Ito na lang yung ibibigay nyo kay customer pala. So print na natin to. So ganun lang kadali kumuha ng police
police clearance at mag-register online. So sana natutunan nyo kahit medyo mahaba tong video natin. Additional income din to sa inyong mga printing shop. So easy 100 pesos to. 100 pesos talaga yung starting neto. Huwag kayong magpapauto sa mga 50 pesos. Sila na lang yung pagawain nyo kung gusto nyong mababa lang, no? Pero 100 talaga, no? Dati sideline din natin itong mga ganito. Pwede kang tumambay sa mga malls na merong mga NBI or mga ganito, no? Doon ka parang DIY ka doon na kung sino magpaparehistro sa'yo, no? So easy 100 yon. Pero ito nga tinuturo ko sa mga printing shop naman natin. Mag-print na lang kayo ng banner na ibig sabihin nag-cater kayo ng ganitong registration. So ayun lang, like, share, and subscribe. Bye-bye. Huwag magpapauto kay Idol Rapi. Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento sinadya mo na